Ano po, okay na po kayo? Sige po, break muna. 1 minute po. Thank you po sa break. Opo. Okay na po ba? Nandiyan na po lahat? Okay na Sir po. Moises? Sir Moises, nandiyan ka? Yes, Prof. Paki ano po, share yung ating ano. Sige po, good afternoon sa lahat po. Before tayo simula, I would like to ask anybody volunteer po sa ating opening prayer o sa prayer po. Sir Jong. Sige po, Sir Tamola. Ikaw po mag-opening prayer. Ay, ako pala. Akala ko, Sir Jong. Ikaw kasi Sige. Okay. Ama naming banal, ikaw ay nasa kataas-taasan ng kalangitan. Maraming salamat po sa iyong pagsasama sa amin hanggang sa oras na ito. Naway patnubayan niyo po kami sa aming pag-aralan ngayon at hanggang sa matapos. Naway marami pa kaming matutunan na makakatulong sa aming araw-araw na pamumuhay. At maraming salamat po sa kaalaman na iyong ipagkakaloob sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat. Maraming po salamat, Sir Randy. Welcome po. Dahil na nga. Sige po, our topic this afternoon is about the get it done, turn vision into action. Last Sunday, nagbigay ako ng assignment. No, sino po ba nakapasa na? Yung about kay Joshua. Nakapagpasa na ba lahat? Hindi po ako nakapagpasa. Di ko alam ang assignment na yon.
Yung ano po, yung kay Joshua na bigay po kayo ng idea doon, yung turn into action. Pero anyway, sige lang po. Sir, good afternoon, sir. Sir, Opo. Basaron. Mayroong Joshua, sir. Yung Gideon, sir. Tapos na Sunod po Joshua. doon. Kasunod. Opo, Sige, sunod sir. doon. Ano pa kami, sir? Gideon lang din po ang Hindi namin napasa. nakita yung Joshua. Sige, sir. Okay, andun po sa ano natin, andun po sa ating GC. Major, nakapagpasa na po ako. Opo, sir, nakita po. Opo. Sige, ang topic natin is getting done, turn vision into action. No, ito yung ating mga vision no, na ating kumbaga ina-accomplish, no? Kumbaga yung isip lang natin o idea lang natin, pero kailangan natin tawag ito na ikasatuparan, no? Next slide please, sir, Sir Moises. Sir Moises, salamat pala sa ano. Ano ba itong wala? Ayun. Sabi nga ni Joel Barker, vision without action is a dream. Action without vision is a simply passing the time. Action with vision is making a positive difference, no? Kung minsan nga yung vision natin, kung wala tong action, no, parang katulad lang to ng natin ng mga panaginip, no? Kung minsan meron tayong mga action pero walang vision, no? Like for example, yung mga ordinary natin na ginagawa, minsan nagba-basketball tayo, o minsan nag-jogging tayo, o minsan naglalakad lang tayo, parang palipas ng oras lang ba, no? Pero ang sabi nga dito ni Joel Barker, kung ipagsama itong dalawa, no, action with vision is making a positive difference. Meron talagang mga pagbabago, meron talagang meron kang mga kita na pagbabago in a positive way. Sabi nga dito, vision is a white hot commodity for a mature, effective leader. However, this is one thing even more exciting than clarifying and casting a God-honoring vision or achieving the mission. Sige po, Sir Moises. Sige, dyan lang muna sabi nga dito sa author, balik ulit, Sir Moises. Hello po, sabi nga dito, no? Sabi ng writer, vision is a one opportunity for a mature, effective leader. However, this is one thing even more exciting than clarifying and casting a good honoring vision. Merong mga leaders na would rather cast vision than roll up their sleeve and attend with the spirit, power to achieve it. No, yun, merong mga leader na gano'n, no, talagang very talaga sila, no, talagang kumbaga talagang meron silang focus, no, na ma-achieve nila yung yung kanilang vision, no. At katulong dito ang yung tawag ito, yung Holy Spirit na nag-guide sa kanila. Pero meron din mga meron din mga leader na na hindi nagsa-success, no. Meron na wala ng credibility, no. Kung titingnan natin, merong mga different leaders na kumbaga ang vision lang nila hanggang doon lang, wala silang action para maging accomplish yung kanilang vision, no. At meron ding iba na nawawalan yung kanilang credibility, no, yung integrity. Kunyari nagsasabi lang sila na itong gawin, salita lang sila ng salita, pero walang action, no, wala silang action. According to the author,
sabi nga nito, meron siyang alam na ano no, na a leader na talagang kinikip niya yung kanyang vision, no. Vision, heart, and the team motivated or independently, with eventually being able to say the truth. No, kumbaga sinasabi niya ito sa kanyang mga kasama o sa kanyang congregation o sa congregation na kanyang they belong or he belong. We're making progress. That dream we've been dreaming, that prayer we've been praying, that picture of the future that fire us up. Well, it's happening. We're not just blowing smoke. No, hindi lang, kumbaga hindi lang pang ano ba, kumbaga katulad lang ng usok na nag-transpire o nag-ano lang. A leader who can point to actual progress will eventually have to answer an awkward question. No, meron daw sabi nga dito kung hindi mo ituloy yung ano mo, tapos yung vision mo in actual progress. Meron mga hard question, merong question na tawag ito, na meron kang matanggap ng mga hard question. From someone on the team. Visionary one, when might we get some indication then we're getting closer to the destination? A question like should tip off a leader that teammates will not endure mere vision casting indefinitely, they need to see result. No, kailangan daw na yung vision natin, kailangan with action no, hanggang makita talaga kung ano yung resulta ng ating pagsisikap, no, para ma-meet natin yung ating vision. Sige po, Sir Moises. It takes more than another pep talk. Some leaders believe that the key to getting results is simply to cast the vision again and again. No, ito ay inuulit-ulit nila yung kanilang vision, no? They encourage everything doon sa yung kanyang mga member and even and the whole member of the church. No, talagang pinaulit-ulit niya, no, na yung kanilang vision. Kaya nga yung si Pastor Boyser, siya man yung natin tawag to. Ginaano niya lagi yung tawag to, si UP. No, sabi niya lagi niya i-promote si UP dahil pag na-promote yung si UP na talagang malaki ang ginhawa ng church, no. Kaya sabi niya na every tawag to, merong time sa church and even before sa sa divine, kailangan nating i-promote yung ating COP dahil nakikita ng ating ministerial o ay ating matawag niyan, stewardship director na kung merong COP talagang malaki yung tulong sa simbahan, doon sa local church and even doon sa sa conference. No, kaya patuloy na inuulit yung hangarin na yung COP. They are convinced that if they just keep talking about the dream and keep focus on the dream and keep people thinking and praying and pop up about the dream, it will automatically happen. No, kailangan ma-convince natin yung ating mga kasama by talking, no, sa ating mga vision and focus sa ating vision. No, kaya lagi natin tawag to na encourage, no? I-encourage natin hanggang ma-feel natin na they are willing sa ating vision. Next po, Sir Moises. Mission accomplished, but accomplishing a vision requires a lot more than pep talks. No, dapat talagang with energy yung pagsabi natin, no. Meron ding mga slogans, emotional stories, kaya meron tayong mga testimonies kung paano ba to
nakuha yung ating mga hangarin, yung mga vision, paano ba naging accomplish, and heart tagging with video clips. There's a huge of difference between visionary leaders and getting it done leadership. No, meron pagka-difference yung yung visionary leadership and getting it done leaders. Sa inyo pong experience, meron po ba kayong mga experience na, kasi sa atin dito siguro medyo matagal na yung tawag to background o experience as a 7-day Adventist o as a leader. No, meron po bang any idea po na i-compare nyo nga yung between visionary leadership at yung getting it done leadership? Any volunteer po? Sige po, 10 points po. Maglista po ako. Sige po, alam ko si Sir De Los Reyes, talagang prepare ito eh. Sige po, dito po yung maglista po ako ng 10 points. Salamat po. Salamat. Apo. Ang experience ko po nung panahon na bago ako tawagin bilang isang Seventh-day Adventist. Then after tawagin po ako, hindi ko alam bakit ako naka-join sa literature evangelist. At hindi ko rin alam na ng summer na darating, hahawak ako ng mga student literature evangelist. So, the idea of become a leader, pag tinawag ka, hindi mo dapat tanggihan. Huwag mo sabihin wala kang alam, kasi nang tanggapin mo ang highest calling, there was a third persons who guide us, yung Holy Spirit. Kaya nga, hindi natin may kakatwiran na hindi natin alam. Subalit sabi nga, sa pagtungtong natin bilang isang buhay Kristiyano, unti-unti nadadagdagan ng ating kaalaman sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na pagbabasa ng Biblia, hanggang sa dumating yung panahon na nakikita ko, na naging elder na ako, tapos nang lumipat dito sa Metro Manila, naging malaking challenge pa sa akin na ma-member ako sa isang church na malaki. At hindi lang po member, kundi nabigyan ako ng tasking. Kaya nga, sa buong buhay ko bilang isang Kristiyano, hindi ako tumanggi sa gawain na binibigay sa akin. Always palagi akong nagpe-pray na tumulong o tulungan ako ng Holy Spirit. Kasi yun yung tinatawag na calling, highest calling to be a servant of the Lord. Kaya nga, hindi natin dapat ibaliwala yung mga tawag na yun. Dapat nating gampanan unti-unti hanggang sa dumating tayo sa kasukdulan. Ayun lang po, Major. Salamat po. Sige po, maraming salamat po. Sunod po. Sir Chaplain, si Romy. Sige po Sir Engineer. Sige po. Okay, the huge difference between visionary leadership and getting it done leadership is actually action. It's really ideal to have a visionary leader and also a leader that do it into action. So, ang nakikita ko lang dito, sir, kung ang isang leader ay hanggang lang sa vision, walang gawa, wala ding magagawa nyon. Dapat yung leader may vision at ginagawa din yung vision. So, the difference there is the action of these two kind of leadership. Okay. So, Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige, sinong gusto makakuha ng 10 points? Prof. Sige. Byron. Apo, sino po to? Doc Ray po. Ay! Sige po, Doc. Doc Ray, 20 points sa'yo. Kahit 21. Okay. Gusto lang akong mag-react, no?
doon sa padasig sa mission ba? Opo. Tungkol sa COP, ano yun? COP? COP. COP. Oo. Tawag doon is Combined Offering Plan. Opo, opo. Oo. Kasi po, sa Combined Offering Plan, maganda po yan, no? Maganda po yan kasi tataas ang kita ng simbahan, tapos tataas din ang kita ng misyon. Opo. Okay, so ano po siya? Pero ang hindi nakikita ng misyon, kasi ang iniisip lang nila kasi ay ang doon sa church, kung paano nila masolusyonan ang problema sa church, kakulangan ng pondo, yun lang ang nakikita nila eh. Hindi nila nakikita na once i-implement ang combined offering plan, kabawasan din po yan sa kita ng member. Kasi po, magdadagdag po ng percentage, for example, 5 to 10%, on top of the 10% na tithe, magdadagdag ka, no? Para ma-implement yung tinatawag combined offering plan. So, mula sa aking kabataan, no? Yan po ay matagal na pong pinopromote yung 20%, no? 10% sa tithe at saka 10% sa tinatawag offering. Kasi po tinigtingnan nila na malaking blessing. Yung palagi ang pep talk eh. Pag sinabi yung pep talk, padasig, no? Padasig, no? Okay, so yung po palagi, no? Yung pep talk nila. Or sabihin natin kung sa sales point of view, pitch, no? Sales pitch. So, ganun sila magpa-encourage. Pero ang hindi nila ini-emphasize na there is that so-called a vacuum that is created, no, in the part of the economy of the giver, no? Yun ang hindi nila nakikita eh. Ang nakikita lang nila yung advantage sa church at saka sa mission. Pero hindi nila nakikita yung disadvantage sa member, no? Kasi po, kung i-base natin sa pag-aaral talaga, hindi po talaga naging successful yan. No? Mayroong iilan lang na gumagawa pero hindi po lahat. No? So, matagal na ako, ay 58 na ako ngayon eh. No? So, panahon pa na aking kabataan, mayroon na yan. No? Pero alam niyo ba kung ano ang weakness doon at bakit hindi makapagbigay yung mga kapatid ng insakto talaga na combined offering plan? It is because win-loss po yan eh. No? Win-loss. Ang kailangan sana win-win, hindi yung win-loss. Ang panalo dyan, mission, panalo din ang church. Okay lang yan kasi ang emphasis ay sacrificial gift. Iyon ang bukang bibig eh. Pagpapakita ng pagmamahal ng tao sa Diyos. Okay. Ngayon, madaling sabihin yan pagmamahal ng tao, ng member ng kaanib sa church. Pero ano naman ang pagmamahal ng mission sa kaanib? Yun lang po ba na ang church o ang church member ang mag-sacrifice? Pero wala namang ginagawa ang mission para sa mga member. Ginagawa ng conference para sa mga member. So, nahulog po siyang pep talk pero palpak, no? Palpak. Okay. Now, sino ang nakakapag-implement? Yung may pera. Bakit? Sila ang nakakapag-implement kasi enough po ang ilang economy. Kahit bawasan pa, mag 30% pa sila, mag 40%. Kaya nila.
So hindi sila tataob. Pero paano yung mga member na just enough na ang kaya na lang nila halos ay magbigay ng tithe? Ang offering ay hindi na halos makapagbigay. Pero nagbibigay pa rin. Yun na nga, tip. Ayan mga konti-konti na lang. Bakit? Ito ang nakita natin. At ito ang purpose bakit mayroong programa ang LIMS na Pauline Missiology. Ang hindi nakikita ng mission, na hindi nakikita ng conference, is to augment the income in order to fill the vacuum that is created by implementing the combined offering plan. Ang tanong, mayroon ba silang ginawa upang i-augment ang income, ang family income, para kung magbigay ng 10%, parang wala lang. No, additional 10%, I mean, given na yung tithe. No? Pag nagbigay ng additional 10%, ay parang wala lang. No? The economy of the family is not affected. Bakit? There is enough income para sa family. E paano yung mga family na wala naman lang tayong itinulong para magkaroon sila ng extra income? So, pep talk lang talaga tayo. Kaya itong sinasabi dito sa slides mo, Major, it takes more than another pep talk. Hindi lang po tayo hanggang pep talk, no? Kundi dapat magpadasig ta, no? Mag-combine offering plan, gawa din tayo ng paraan sa mga kapatiran na, mga kapatid, since when you do the combined offering plan, an additional amount from your income will be allocated to the 10%, so magkakaroon ng vacuum sa income ninyo. Paano i-feel? Ito po, mag-formulate tayo ng liniment, gawa tayo ng ointment, gawa tayo ng mga produkto, ibinta natin kasi yan ang buhay ng 70 Adventiste, extra income. In that way, tataas ang income ng church, sobra pa. Sobra pa sa 10%, sobra pa sa expected combined offering plan. Why? Because the vacuum, walang vacuum na ano, or kung mayroon mang vacuum na filled yan, awas-awas pa, overflowing pa. Kaysa, puro lang po tayo pep talk, pero hindi natin nakikita yung panudlanan, sabihin natin, kung yung po'y jar, kumuha tayo ng additional na tubig doon sa jar, wala tayong refill. Wala tayong refill. E paano? Mga bata nag-aaral. Dami pang mga challenges. No? E paano maging successful yung combined offering plan? Magiging successful lang yan if there is a plan from the higher organization. Kasi po, sila po yung magaling sa pep talk. Kasi ang pep talk is designed to encourage, no? Padasig ba? Opo. Bisag unsa ni magpadasig, bisag unsa makmak ang ulo, di gyud mo successful. Bakit? The vacuum is created and there is no plan to fill the vacuum. Pero magpasalamat tayo dito sa Logos, mga kapatid, what we have the Pauline Missiology. Because the Pauline Missiology is our way of teaching our members to augment their income in order to sustain their ministry. So, pag tayo po'y maging masigasig sa paggawa ng ating mga itinuturo na formulation, turo sa livelihood, there is an extra income. Doon lang po magiging successful ang combined offering. Why? Again, the vacuum is filled. At magiging win-win po ang situation rather than the current situation, which is a win-loss. Ayun lang naman po, Major. Maraming salamat po, Dr. Kasi po, napansin ko yung slide mo eh. Opo. Pasinsa mo po. Salamat po. Opo, Doc. Sige, anybody po? Hello, Major. Hello, sir. Major,
Sige po, Ma'am Cole. Ako po Sally. si Glenn. Sino po Actually, Si Ma'am Cole o si Sir Glenn? ako muna kasi Ah, meron sige. ako share. By the way, noon ang tinatawag na COP, OOP pa yan, One Operating Plan. By God's grace, 28 years naman ako sa publishing ministry. Ina-apply ko yan talaga, tinatawag na OOP. Ako, sa tulong ng Panginoon, uban sa grasya tabang sa Ginoo, karamihan sa mga literature evangelists nag-apply talaga ng COP. Ako, hindi sa paghambog, bali 25 years ako na nag-OOP, ngayon COP na. Bali ang tithe, automatic man talaga yan 10%. Kung sa publishing, makarelate talaga yan ang mga kasama ko. Kung sa publishing, automatic kung magresibo ka, mayroon tithe. Pagpunta mo sa church ninyo, elder man ako sa aming church, so meron din ako tithe. So 20% na. Kung magkano yung tithe ko, by God's grace, yun din ang offering ko. So ang tithe ko is 5,700, yung COP ko is 5,700. So nakatulong talaga sa akin by God's grace. So lahat dito sa ZPM, Zamboanga Peninsula Mission, lahat-lahat ng mga LA, nag-apply talaga yan sa tinatawag na COP. Depende lang po sa personal namin sa sitwasyon. Basta sa akin, by God's grace, pinupuri ko ang Panginoon kasi dito ako nagtagal sa publishing ministry ang OOP, ngayon COP. Bali 30% po ako by God's grace, no? At saka ito din yung about sa leadership, between visionary leadership and getting done leadership. Yung maganda din yung sa leadership may vision, pero kung wala kang action, wala din. Katulad namin dito sa Turibi Church, elder po ako. So, meron akong vision. So, pag yung dalawa naming elder naglipat na, so ang kinuan ko sa mga kasama ko na mag-solicit tayo. So, nakasulisit ako ng bali 450,000 sa mission at saka sa mga director. Yun, by God's grace, ang aming church sa tulong ng Panginoon na okay ang aming church by God's grace. Pero kwan yun siya yung solicit at saka sa mga kasama namin. Yung maganda talaga yun sa leadership, vision at saka done by leadership. Yun lang po, Major. God bless. Maraming salamat po si Glenn Lumaktod to, no? Opo, Sir opo. Glenn. Hello, sir. Sir Glenn. Sir Hello, Glenn. sir. Sir Glenn. Meron akong question. Po, Doc. Sir Glenn, may Okay, para balanse, no? Oh, Walang problema kasi ikaw ay gumagawa niyan for 25 to 30 years at saka proven mo. yes Pero ito po, yung yes. tanong ko, lahat po ba ng church members ginagawa ang ginagawa mo? Noong una na pinopromote ko, yung dalawa kong elder, hindi. Pero ngayon kasi meron talaga leader sa union namin, sa Southwestern Philippine Union Conference, at saka down sa mission. Sa aming church, by God's grace, 82 to 79% na ang aming church na nag-apply. Pero yung Okay, wala pang leader ng mission at saka yung union, bali sa aming church, sa 100%, meron lang 5% ang nag-apply. Pero ngayon, by God's grace, Doc, sa aming church, 82 to 79% by God's grace. Okay, so maganda yan. Pero yung hindi nag-a-apply, ano po kaya ang reason bakit hindi sila nag-a-apply? Dalawa lang po kasi ang nakita ko eh. This either kulang sila ng tinatawag na sacrificial spirit. Pag sinabing sacrificial spirit, never mind the vacuum created sa economy ng family,
basta magsakripisyo, yun po ang pep talk namin na mga pastor sa Correct. distrito. Oo. Mula sa mission yan hanggang sa distrito namin, yun po ang pep talk namin. No sacrificial spirit. Ako po ay district pastor, kaya alam ko po ang situation ng mga church members namin sa distrito. So pep talk kami, pero wala naman kaming ginawa para ma-filan po yung vacuum that is created by the so-called additional offering, no? Pero ayun po, kasi yun palagi ang ating padasig eh. Sakripisyo tayo mga igsoon, sakripisyo. Kaya if we think na yun po ay ginagawa ng ating mga church members at praise God kasi dyan sa inyo ay 70% ang gumagawa, pero yung 30% hindi pa sila hindi pa nila ma-grasp yung sacrificial spirit because of that vacuum na hindi nila kaya isakripisyo dahil wala po silang panapal doon sa vacuum that is created by the additional. So yung iba ay hindi talaga sila, kasi once na magka-create ng vacuum ay wala pong tagilid po, no? Tagilid po. Hindi po tayo makakapagpaaral ng school natin sa Mountain View College, sa mga kasi po yun na nga po, nag-sacrifice na po tayo. Okay lang na hindi makagraduate yung mga bata sa ating eskwelahan kasi po at least may sacrificial spirit tayo. Parang ganun eh, no? So I commend you for being faithful, pero my concern po kasi is why don't we encourage our people to do some extra income para ma-fill yung vacuum at maging fully successful yung ating combined offering. Okay, Doc, yun sa'yo, Doc, correct yan sa'yo. Sa amin, Doc, yung promotion namin, hindi sacrificial. Ang sa amin, kung malaki ang pagmamahal mo sa Panginoon, lakihin Yan na mo nga yung eh. Sakripisyo COP. pa rin yan. Opo, opo. Pero sa aming promotion, sa tinatawag namin, kasi kwan man ako, by God's grace, pinipili ako na tinatawag sa amin na district COP promoter. Ang pina-promote talaga namin kung malaki ang pagmamahal mo sa Panginoon, lakihin mo ang Thanksgiving offering mo. Yun ang sa amin, Doc. God bless po, Doc. Sir Glenn. Opo. Ito si Sir Celeste, alam niya. Di, magtanong ako Sir Glenn, ba't nagbaliktad yun from 82 to 79? Bakit pababa yung percentage from 82 to 79? Tanong. Kung mag-evaluate, Bakit hindi 79 to 82? kung mag-evaluate, for example ngayon, sa first quarter, merong 82. Pag evaluate na naman namin, meron mag-79 naman. Hindi ba, dili ba permi? Oo. Hindi. Ang There's problema something dyan, ang problema dyan kasi, wala tayo kuan ba? Dili man ta gobyerno nga ang mga member mo submit og kuan income statement. Salin. Tulad ng so nagunahuna rata, no? Nagunahuna rata nga ning nag-COP yung yung mga kaigsuodan, pero wa ta kahibalo nga katong ilang gi-COP ang tight nila ilang gi bawasan aron nga mo balanse sa offering. So wa man tay Wala tayo makasure lang ta nga nag-implement yun og COP og dunay income statement ang kada mga kaigsuonan. Wa man tay di man ta mag-render og kuan og income statement. So
Okay, example sa distrito ko, dato, no? Siyempre, kami kay magkuan man, kami may mag-audit, no? What ay mahimo, kaya iyang gihimo, imbis nga dako unta iyang type, balance na lang yan. Type niya 10,000, gihimo na lang niyang 5,000. Ang 5,000, gihimo niyang kuan katunga sab o di ang hatag niya 10,000. Pero actually, ang tinuod gyud ato, ang uban diha sa record combined offering plan or OOP sa una, no? Pero ang totoo yon, yung napunta sa church, gikan gyud to siya sa tithe. Meron din yan, Dok, sa ibang church. Pero ang totoo talaga sa amin dito, kasi may evaluation man talaga kami. Alam namin kung magkano talaga ang tithe niya. For example, sa teacher, ang sahod sa teachers is 30. So meron siyang tithe na 3,000. So kung i-1.5 niya, alam namin na tithe yun, sini-OP niya. Pero yung yung sa waiter, yun sa mga salesman, yun sa teacher, yun, alam namin ang mga sahod nila kasi may evaluation man kami, ina-evaluate namin yung mga authorized na ordained elder, tapos kasama ang pastor. Yung sinabi mo, Dok, totoo talaga yun, Dok. Meron sila yung nila. Tanong. Matawag natin dyan, Sir Glenn, exceptional yung church mo. Sa lahat ng mga churches na akong nabisitahan, ang simbahan mo yung pinaka-exceptional. Yes. Tanong. Dok, may tanong daw si Ma'am Sally. May time, Dok, na makapunta ko sa aming May church. tanong ako kay Sir Glenn. Doon sa church nila. Ang question ko, happy ba yung mga member na ganun ang ginawa sa kanila, na chine-check yung ano talaga ang income nila? Are they doing it out of love or out of compliance or out of honor, nga ma-recognize ako, ma-rewardan ako kay nag-observe ako na ani nga porsyento? Mo lang na akong tanong. And final question, is God happy of what you are doing about our giving, our exercise of giving, na meron ng reward? Kasi noon bata pa ako, naano ko na yun, yung sa lula ko pa, my grandmother before, she observed the double tithing pa yung pangalan ng COP na yan. 1980s, 1990s, 1980s. Double tithing yan. Double tithing yan ang ano ng lola ko, ang bukang bibig niya. Tapos nag-evolve siya, nagiging OOP. Naana ko'y buot adto nag-OOP. Wala man kay na-explain, na wala kay na-promote ang OOP, but I diligently observe the OOP. Pero kanang dili jud na mao nga porsyento sa tithe, mao nga porsyento sa offering, diligently. Tapos ngayon na 50 plus na ako, nagbuto ang COP. And then I'm confused. Paano 'yan? Kasi maano ka ba, ma-overwhelm ka sa mga testimony. So nagtanong ako talaga, na tumawag ako doon sa isang leader sa Baan Church, and then I scheduled a personalized kanang lecture, like explanation sa akin. So naintindihan ko, and I diligently follow, not because
of kay rewardan ka ang church kay wala man ako sa Pilipinas. So ginawa ko yun dahil naintindihan ko yung explanation niya. Ginawa ko yun dahil nag-thankful ako. Ginawa ko yun, thankful ako sa Panginoon sa lahat na binigay at ginawa niya sa buhay ko. So I diligently follow even walang nagche-check sa akin, walang nag-record, walang nag-reward sa akin. Yun lang ang ano ko, i-connect ko na lang sa ano ha, yung visionary leader at saka get it done leadership. Pwede isumpay na lang na ako. Sige po. Nagawa ako ng ano ba, bullet points in connection sa ano, yung discussion sa COP, yung nag-evolve ang pangalan. Walang kaibahan ba sa ano, walang kaibahan sa yung organization natin sa Seventh Day, yun ang na-observe ko. Walang kaibahan sa kalibutan ba na kung sino yung leader, maggawa siya ng pangalan, ibahin niya, pero ang konsepto yun, tagal na panahon, yung mga uncle, lolo, 19, gamay pa ko, yun, matagal na yun mga kana nakahayag, like the tithes and offering, kana nga kahayag, many years ago na siya gina-implement, gina-impose, but the only thing, kung sino yung makaupo na leader, ibahin yan, ibahin. Yan ang ano, nagawa ako ng bullet point sa visionary leader. A visionary leader sees the future, not himself. A visionary leader sees the need, not his want. A visionary leader sees the meaning of what he is doing for others. And yung gusto kong i-emphasize yung a visionary leader sees the future, not himself. Yung pabago-bago ang name ng pangalan ng pagbibigay natin sa Panginoon, naka-attach siya ba sa ano? Kung sino yung nagdala na leader, ano, may introduce siya nga okay, ako ang leader karon inani na pod program. Why not carry katong sa una nga gi-implement? Sundon roon ta mao na jud ang problema sa Pilipinas kay mawala ta ba sa kaning para sa kuha kaning mga visionary leader unta is Christ-like leadership. Kung masabtan lang yun na sa atong organization ang Christ-like leadership, hagbay na jud ning balik ang Ginoo kay hagbay na gyud ta tanan nagsunod. Nganong lisod kaayo magsunod ang mga kaigsuonan sa kanang COP nga kuan karon tama man gyud na kay kana mao na gyud na ang last nga call ba, last call sa atong connection sa Ginoo kay it's not about anything, it's not about unsa wala na kinahanglan ang Ginoo sa atong kwarta, but ang mga tao nga gihigugma sa Ginoo maoy nagkinahanglan sa atong kwarta, but ang atong mga leaders inside the church wala na nila napasabot. Dili ko mag-ingon nga kanang dili sila maayo man atong mga leader pero usahay lang ba malimtan nila ang membro, malimtan nila ma-focus sa ilahang self kay marag feeling man dayon nga kay ako na ang leader, napasunod na ko tanan, napaing-ani na ko tanan, na not looking at the kanang kasing-kasing sa membro. Sige bitaw kog observe paminaw ani sa mga promotion karon nga daghan mo hawa naay daghan nga kaila jud ko nga kana sila faithful na sila kay I'm a church treasurer sa duha ka churches nga akong namemberan sa Pilipinas. I know kato nga mga tao kanang giver gid sila, faithful sa OOP pa na sa una, faithful sa tithe, but ngano nang hawa gani sa Zoom, wa na ning padayon sa Zoom. Anak ko, ate, ngano wala naman mo sa Zoom? Ay, dili ko ganahan sa approach. Okay, mao na usahay, mawala ang atong pagka-visionary leader. Mawala ang pagka-visionary leader, mao nang dili masunod ang
sakto na unta nga ipasunod sa mga tao kay mao ang gusto sa Ginoo. Mawala pa mo lihis pa kay usahay mas sentro man gud ang kanindot sa programa mawala ang kanang Christ ba, ang lifting Christ na lifting sa leadership na, which is dili na siya mao ang visionary leader. Kung visionary leader ka, kalimtan nimo kung unsa ang imong honor, kalimtan nimo imong kaugalingon para sa progress sa imong mga membro, para sa progress sa mga katawhan nga nanginahanglan, the orphan, the widow. Dugay na kay sa una gipakigbisugan sa mga katawhan nga nakakuha ana nga kahayag nga dapat inana nga ang atong kwarta sa iglesia dapat naay sa orphan, naay sa widow. Pero unsay na nga hitabo, gipanghulog sila sa iglesia. Hangtod karon wala pa kabalik. Munay sakit kaayo na sa kasing-kasing sa Ginoo para sa atong mga leaders nga ang gihigugma sa Ginoo nalimtan nato. We are gigamit ta sa Ginoo nga ibutang ta nga leader, but we forget to see the need. Maubya gid na ang gusto sa Ginoo, mga bata, mga ilo, mga balo. Pero kanang kanang wala nalimtan, so nawala ang kani unta, sees the future not himself, sees the need of his not his want, sees the meaning of what he is doing for others, then sees the welfare of what he is doing and not the benefit for himself. Yeah, the welfare of the many. And finally, ito ang palagi inuulit-ulit sa amin yung facility director ng Philippine-Australia Human Resource Development Facility sa Philippines. Yung palaging tanong sa amin, ano ang nagawa nyo sa community nyo? Okay, magsagot. Next question. Yung mga magandang sinabi nyo tungkol sa community nyo, tungkol sa nagawa nyo, next question. Ramdam ba ng mga tao yung nagawa nyo? Wala na yung makaimik. Sa ako pod karon nga lantaw sa ato ang sa atong leadership nga kaning concern. Visionary leadership, my final say is a Christ-like leadership, nothing more, nothing less. Maulang to siya. Okay, Salamat thank you sa very ating much, sambahan. Sister Sally. Napakaganda po ng ng share, no? So I would like to underscore on the word need, no? Ever since yun talaga ang ating yung tinatawag felt needs, no? We must remember that the church is not the infrastructure building, no? The church is the people. When we say we are building the church, we are building the people. Hindi po yung and po ang infrastructure po, no, which is actually the reason why we are increasing the pep talk for the so-called combined offering plan is because of the infrastructure. Kasi ning agulo ang mga kaigsuonan, aircon ang mission, aircon ang union, aircon ang division, pero gatulo ang simbahan, no? And then, So, infrastructure program. Nindot ang pagkapabugnaw sa atong mga leader, okay lang yan, no? Wala mong reklamo ana, no? Pero ang purpose na ma-build ang church diha ibase sa tawag 50-50. No, 50-50, meaning to say, pare-parehas ba ang timbang, no? So, wala problema sa combined offering plan. That is 100% commendable. The plan is very good, but there is a lack of ministering to the need to augment the income in order to fill the vacuum. Kasi po, once na mag-pitch in ka, mayroon yun talagang meron talagang mababawas sa income mo. Say for example, kung ang income mo is say for example 10,000 a month lang, no? So if you are just giving for the tithe, that's only 1,000.
Okay, but when you give another tithe na sa aking kabataan ay tawag nito another tithe na kasi double tithing nung noon pa akong high school pa ako, no? So that's the so-called sacrificial program. So may nabawas po mula sa iyo pero ang tanong mayroon bang na-feel ang vacuum na yan na nabawas sa iyo ay mayroon bang yung sa tawagan hindi ko ma-express sa Bisaya but okay na siguro yung the vacuum is filled also, refilled kumbaga, na-refill yung wala tayong ginawa no? Puro lang tayo padasig, puro lang tayo peptok, but ano pong vision natin tungkol dyan? Doon lang po ba tayo naka-vision sa beautiful infrastructure? How about building the lives of our people? Na medyo makapalit-palit po sila og vegetarian na mga mahalon, na mga kwarta. Di na lang kasi sacrifice ta ani kasi gigugma nato ang Diyos. So gigugma nato ang Diyos, magganas-ganas lang usa ta ani. Kangkong-kangkong lang usa ta ani kay pag-ibig ni sa Dios, no? Kailangan ipakita nato ang atong paghigugma sa Dios. Pinaagi sa magsakripisyo ta imbis na makapalit ta og mangga, di na lang usa ta magmangga. Kanang kuan na lang, kanang gagmayng saging unsay nga kana inarnibal. Tundan, amas. Inarnibal na lang. Okay, so balanghoy lang usa taron. Ugman na ta mapalit og kanang mahalon na humay, no? So that is what ako wala akong problema sa So, the plan is very good, no? Kaya lang sa ngayon kasi mayroon pa yung dinagdag na stewardship compliant, no? Parang parang stewardship compliant pag nag-lecture tayo 5 T's. Pero actually, ang emphasis dyan, hindi 5 T's talaga treasure no? Doon sa sa tinatawag na stewardship compliant. Sa di mga elder, syempre, para birada punta kay district leader, the elder, kasi ma-award man ka kasi stewardship compliant. Kunya, og ang imong simbahan dili stewardship compliant, forever company lang di ma-organize. Correct. Yun po ang So, para mo strive yung ka maging stewardship compliant para ma-organize. So, more on nahimo ng motivational external factor and motivation, external motivation. Tatawag na hindi na po yung internal motivation, no? Explicit saka yung internal at saka external. So to make a conclusion, brothers and sisters, the plan is great, pero there needs to be a study on this. Walang ginawa no? Walang study na ginawa. You should know the demographics of the church members. Ano ba yung demographics? Sino pa ba yung ano ba ang status noong tinatawag na nakapag anong tawag nito? Nakapag implement ng combined offering. Ano ang kanilang status? Educational status, employment, income bracket, no? Income bracket. So doon mo malalaman na yung yung nakaka-implement lang doon yung mga taong nasa mataas ang income bracket. Pero yung nasa baba ang income bracket, hindi po sila makapag-implement. Yun po ang dapat nakikita natin. Yun po ang dapat kasama sa ating vision, no? Na ma-build po natin ang mga kapatiran na nasa low income bracket para kasi po sila po yung hindi nakakapag-implement. Yung sa nataas ang income bracket, wala po kasi hindi nila maramdaman na nabawasan sila kasi
malaki yung kita nila eh. Pero itong nasa low income bracket na mga kapatid, nararamdaman nila eh, no? Nararamdaman nila ang ang lupit, lupit ba yun? Hindi na siguro ang lupit ng ang programa, no? Yung mga mayaman, yung mga well-to-do, malaking income, hindi nila maramdaman yan. Pero itong dito sa baba, for example, the farmers, the fisher folks, kaya ako ay appreciated ko yung vision ni Ma'am Manilin sa church, no, na isang simbahan. Wala naman dito si Ma'am Manilin, ano? Isang simbahan na tumutulong sa poor and disadvantaged members. Bakit? Sanabi ng Panginoon, the poor is always with you. So the question is, what are we doing to help the poor? Kasi, ang mangyari dyan, parang katulad lang noon. If we require much from the poor, no, if we require much from the poor, murag kung sa Bisaya pa ato silang gitulisan. Ipalit daw to nila gatas. Pero mapugos gyud kay naiprogramang gilanat agi apas, no? Ayun lang naman po, sobrang na po sa tayo sa time ay nakuha na po natin yung time ng kasunod na subject. Sige po, Dr. Ray. Bali, i-continue na lang po sa sunod na Sunday po. Thank you po, Major. Sige. Sige po, bali, closing prayer na lang po tayo. Anybody po? Sino po mag-closing prayer? Sir Jong, ikaw naman. I will volunteer, Major. Sige po, sige po. Let us Okay. pray. Our great God, our loving Father in heaven, praise be your name. You're such a wonderful God who keeps on loving and keeping us. We are so grateful that for the whole day we are studying of the many things pertaining to how we're going to be of great help to your work. And Lord, just give us knowledge and wisdom. Encourage us to be faithful unto you and strengthen our bodies and our mind that we will be always following your will. Thank you, Lord. For the remaining hours of this day, we shall continue our lessons. Forgive us and forget all our sins in Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat po. Doc Ray, maraming salamat po, Doc Ray. Thank you. Gracias, hermano Jerry. Okay, classmates, water break muna tayo. 3 Amen. minutes.